ang inyong sinasabi, suggested that price. Hindi ba pwede tayo mag-fix ng price? What do we get if there is a suggested retail price? Gisado ang Agriculture at Trade Departments na wala raw ginawa kundi magtakda ng Suggested Retail Price o SRP nung mga panahong lumobo ang presyo ng sibuyas sa higit 700 pesos kada kilo. Sa pagdinig ng House Agriculture and Food Committee, sinabi ng parehong ahensya na hanggang monitoring lang kasi sila. Ayun nga po after we issued an SRP, wala naman sir sumusunod. Even sa mga palengke, sa stalls mismo, pagka sinasabihan namin, ang puhunan namin mas mataas pa sa SRP na ini-issue ninyo. Pero sabi ng mga mambabatas, dapat daw ay nagdeklara na lang ng state of calamity sa sibuyas. Sa ilalim kasi ng batas, otomatikong magkakaroon ng price freeze. Oras na ipatupad yan, hindi pwedeng galawin ang presyo. Inamin ni DTI Director Marcus Valdez na mainam nga raw sana kung ginawa ito. Pero idinahilan din niya na hindi sumisipot ang mga kalihim o kinatawan ng ilang ahensya, kaya hindi raw nakakapagpulong noon ang National Price Coordinating Council. Dahilan kung bakit hindi rin daw ito nakapagrekomenda sa Pangulo na tumatayo ring Agriculture Secretary. Did you not inform that perhaps it would be the time to declare a state of calamity insofar as onions are concerned because the price is 750? The NPCC could not submit that recommendation because for lack of quorum. Na-question din ang DA kung bakit hindi raw ito nagsampa ng mga reklamo laban sa mga sangkot sa profiteering. Ayon sa Price Act, pwede itong makonsidera kung ibinebenta ang produkto ng higit 10% sa SRP pero hindi raw kasama riyan ng agricultural commodities. Aminado ang DA na may pagkukulang ito, lalo na sa paghahabol ng mga posibleng nagmamanipula sa presyo. Yung issuance natin ngayon ng mga sanitary and phytosanitary import clearances, sir, we asked them for the distribution list, saan pong markets ito. If you had the authority to do the trace back, why have you not been doing that ever since? Yun na po siguro ang siguro failure nung system. Samantala, cited in contempt ng 30 araw si Eric Pabilona, ang may-ari ng cold storage facility na Chanlong Corporation. May arrest at detention order din laban sa kanya dahil sa patuloy na hindi pagpapakita sa mga pagdinig ng komite. Naunang napagtanto na shareholder umano si Pabilona ng Filvieva Corporation na sangkot sa onion at garlic smuggling. Carrie Cator, CNN Philippines.